Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga
hinaing. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang hapon, Pilipinas. Welcome pong muli sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ako pong muli si Meli Tenorio at ngayon pong hapong ito, medyo sumikat po ang haring araw. Ano po, sana tuloy-tuloy na at nakakatuwa kasi ang ating panauhin ay isang magaling po sa sa agriculture. Si Dr. Julius Cesar Sikat. Siya po ang DOST Regional Director ng Region 3 or dito po sa Central Luzon. Okay? So, mga kaibigan, papakilala ho natin ang ating panauhin. Siya po ay napakagaling na RD po ng Central Luzon. Atin po siyang kaibigan noon pa. Okay? So mga kaibigan, teka muna. Nagwawala itong aking binabasa dahil nga po sa hindi ko alam kung ito ay dahil sa pawala-wala po na na signal ng aking cellphone, pero anyway, sige po, ang pagpapakilala ko na lamang po sa inyo ay isang magaling na RD po ng Central Luzon, DOST Regional Director po siya, at siya po ay sabi nga true blue na taga DOST kasi mula po nung high school, siya po ay nag-aral sa Philippine Science High School hanggang college at ngayon nga po ay RD na siya ng DOST Region 3. Okay? So, marami tayong nais na malaman, pero kamusta ka na? RD, how are you po? At magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Ako'y tuwang-tuwa na naman, Tita Meli. Heto na naman tayo. Opo. Magkakukwentuhan na naman tayo ng mga nangyayari sa DOST Central Luzon. Yes. RD, alam nyo, hindi kayo nagbabago. Di ba parang ang tagal ko na kayong kakilala? Ako, pumuputi na buhok ko. Ako, hindi. Kayo, hindi ba? Maputi na rin, Tita Mary, pag wala akong gel. Palagay ko magaling talaga mag-alaga si Ma'am Mace. Ayan. Totoo yan, Tita Mary. Kaya talagang kumbaga may isang woman behind the man na talagang pag magaling ay lalo pong gumagaling ang kanyang asawa. Ayan. Okay. So, Director, magsimula na ho tayo, no? Alright. Napakarami kong naitala na mga tanong. Okay. So, teka muna. Ayan.
Doc, kasi kayo po ay magkakaroon na or isasagawa na ninyo ito pong RSTW itong September. Pwede ba nating malaman ang pangunahing tema po at layunin ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Kaya Tita Luzon? Meli, thank you for asking that. At tayo po'y natutuwa na ibalita na we will have a major shift ng focus ng ating regional celebration ng National Science and Technology Week. Opo. Whereas kung natatandaan po ninyo nung nakaraang taon, nandun tayo sa Giginto at Malolos, Bulacan para sa ating 2025 RSTW. At ang focus natin noon ay it was heavily grounded sa environmental survival and agricultural modernization. Opo. Yung mga exhibit natin noon, yung mga discussions, nakatuon tayo sa pagtugon sa mga pangangailangan o eka nga ay pagpe-preserve ng ating environment. Opo. Pragmatic, eco-focused, and tailored to coastal and rural communities and struggling with climate impacts. Yan po yung 2025. Opo. At ngayong 2026, magkakaroon tayo ng complete shift. Ang ating celebration sa Pampanga, sa Bacolor at San Fernando, Pampanga would focus on the AI era and smart industrial Opo. futures. No? Ang vision natin would be centered on AI-driven solutions, on automation, on predictive technology. Magkakaroon tayo ng shift from reactive adaptation to predictive intelligence. At yan yung palaging pinag-uusapan ngayon, yan ang mainit na topic natin ngayon, yung mga AI-powered precision agriculture. Ipapakita natin yung paggamit ng data modeling and satellite-guided Wow. pest crop detection using yung ating smart and innovative agriculture program. Magkakaroon din tayo ng mga presentasyon tungkol sa smart disaster forecasting, sa automated manufacturing, at yung mainit na topic on artificial intelligence. Papakita natin kung paanong ma-integrate ang AI sa operasyon ng ating mga negosyante, ng ating mga MSME to improve yung productivity, sabi nga. So yung ating focus, sabi natin ay high-tech, magiging futuristic, Opo. and focused on positioning Central Luzon as a digital and industrial powerhouse. Siguro makadugtong na rin dyan yung mga nangyayari ngayon, lalo na mga development sa Central Luzon, develop ng Clark area natin. Opo. Magkakaroon po tayo ng mga side discussions related to this. Alright. RD, kasi last year to 2025 parang ina-answer nyo yung isa doon yung tungkol sa baha. Yes. Ngayon po baha-baha na. dito ba sa Pampanga ay hindi ho nakakaranas ng ganong kagrabing pagbaha? Well, alam naman natin, Tita Meli, na mukha yatang pinanganak yung baha kasama sa destination niya, yung gitnang Luzon, Alam Opo. naman natin, parang catch basin tayo. Yung ating Candaba area, Opo. papunta tayo ng gawing Bulacan, sa may gawing Hagonon yan, hanggang Bataan, dyan lumalabas ang tubig. Kung kaya't tuloy-tuloy yung ating mga pananaliksik at pag-highlight ng mga technology na makatutulong dyan. Okay. In fact, Tita Meli, yung nilaunch natin a few years back na disaster use convertible catch or yung DAC na dinevelop ng Pampanga State Agricultural Pampanga State University ay muli nating i-highlight ngayon kasi in-improve na natin siya. Okay. Version 2 na siya ng DAC. Alright. Mayroon na siyang mga intelligent systems para ma-locate niya yung mga taong nangangailangan ng pag-rescue. So may onboard computer system na siya, makapag-detect na siya ng mga lugar at tao na dapat niyang puntahan. Ito ay isa lamang sa mga nakaka-excite na active na ilo-launch natin, at kasama rin po na ilo-launch natin of course yung pinagtulungan natin together with Pag-asa na pag-onboard sa isang website ng mga information related to runoff water sa flood waters. Yung mga nagko-contribute dyan, yung pagbubukas halimbawa ng mga dam, yung pagbagsak ng ulan na kino-compute po niya ng ating app na ginawa kaagapay. At maipapakita natin, magkakaroon tayo ng real-time guidance sa ating mga nasasakupan, particularly
yung mas pinakanasasalantang distrito ng Pampanga, yung District 4, Aha. ipapakita po natin ngayon, mayroon na tayong automated system para mabigyan ng kaukulang babala yung ating mga kababayan upang mahigit silang makapaghanda sa mga biglaang pagdating ng tubig. Okay. Alam naman natin yung ulan, expected natin yan eh. Yes, oo. Pero yung biglaang dating nung pinagsama-samang tubig, ulan at tubig na galing sa dam, yan yung karaniwang sumasalanta sa mga kababayan natin. At upon the request po ng ating putihing Representative Congresswoman Ana York Bondoc ng District 4 ng Pampanga, ay pinagtulungan po ng DOST Central Luzon at ng Pag-asa yung pag-develop nitong app na ito para makatulong sa ating mga kababayan. Ayun, okay. So, RD, kasi yung mga problema ba natin, makakatulong ba itong Industry 4.0 na ito or itong AI robotics? Nakasalukuyan po yung isinusulong. Halimbawa dito po sa technology na inyong isinasagawa para ma-inform ang ating mga kababayan na may darating na baha or babahain ang kanilang lugar. Paano po ninyo ito isinasagawa? Well, ginagamit natin kasi Ate Meli, alam naman natin na sa mga nakaraang taon marami nang dinevelop na technologies ang iba-ibang sangay ng kagawaran ng agam at teknolohiya. Opo. Yun nga lang ang palaging nagiging komentaryo ay para bang hindi siya integrated into one site. Okay. Kinakailangan yung ating mga kababayan, be it farmers, be it LGUs or disaster response people, kailangan nilang kumuha sa iba-ibang website ng information at sila pa yung mag-i-integrate. Okay. Ngayon, ginawa natin, gumawa tayo ng isang app. One is related nga sa disaster, isa related sa agriculture, Opo. na nakapasok lahat dyan yung mga information coming from different resources. Okay. At dito natin ginagamit yung artificial intelligence. Maraming nagsasabi, bakit ba artificial intelligence? Parang inaalis natin yung karapatan ng tao para magsagawa ng desisyon. Hindi po natin inaalis. Opo. Tinutulungan lang natin, pinadadali natin yung decision-making process ng ating mga namumuno upang ang lahat ng impormasyon ay mapunta sa isang website, ma-process siya ng artificial intelligence at magbigay ng kaukulang guidance sa ating mga officials in making intelligent decisions and guidance to our people. Okay. Opo. Ganyan po yung ginagawa natin. We're just facilitating. Yes. We will use AI as a tool. Hindi po AI ang gagamit sa atin. Hindi tayo ang gagamit sa AI. Okay, so alam niyo ako interested din talaga ako yan sa AI kasi doon sa mga nababasa ko parang malaki talaga ang naitutulong niya. Pero RD, wala ho ba kayong na-encounter na mga problem? Halimbawa, kasi siyempre machine lang siya kailangan i-correct din natin yung kanilang mga ginagawa kasi minsan nagkakamali. Pero hindi ba ito mahirap or hindi nakakadagdag sa trabaho? Hindi, Ate Mel, in fact, it's very facilitative kasi ang machine kasi, kung ano yung i-feed mo sa kanyang information at kung ano ang i-feed mo sa kanyang instruction, yung susundin niya. Okay, oo. Wala siyang kakayahan na magsinungaling. Baguhin. Walang kakayahan siya na magsinungaling or mag-deviate. Opo. Hindi katulad ng tao. Ang tao, posibleng ma-influensyahan to deviate and come up with a different statement. Opo. Pero ang artificial intelligence, talagang nakalagay siya doon, it has to be guided by the information and the instruction that you would give it. So we have to be trained. Ang mga tao natin kailangan i-train natin kung paano magbigay ng tamang instruction kay artificial intelligence para siya ay makapagbigay ng tama at karampatang opinion or guidance sa atin. So dapat detalyado ang dapat very detailed at kung ano yung sabihin mo sa kanyang gagawin niya sa anong direksyon, siya ngayon yung magpoproseso ng lahat ng information available within its reach para makapagbigay siya sa iyo ng guidance na nire-require mo. Opo. Okay, so RD, paano po makikinabang ang mga ordinaryong mamamayan, lalo na po ang mga kabataan, magsasaka at MEs sa mga programa po ng RSTW? Well, particularly sa smart agriculture, Tita Melia, ginamit natin si artificial intelligence para yung mga satellite images ay i-interpret niya. Imagine mo,
ilang milyong hektarya meron Oo. ang buong Central Luzon. Mhm. At kung ang tao ang mag-iisa-isa dyan para basahin at i-interpret, it would take us months or years. But with artificial intelligence, kaya niyang gawin yon Yes. in 1 second. No? Ganon At kabilis. maibibigay agad niya yung mabilisan at sabi yun yung tinatawag nating real-time guidance. Kaya po pwede niyang sabihin, o halimbawa, tanungin natin siya, Sinag, sabihin mo, kailan ba ako dapat magtanim ng palay? Ang palay kong itatanim halimbawa ay PSB RC222 na ang kanyang growth halimbawa ay 112 days. Opo. Tanungin mo si AI, kailan ba ako dapat magpatanim? Sasabihin ni AI, i-analyze niya yung weather pattern, i-analyze niya yung rainfall, Opo. i-analyze niya yung possible na moisture dun sa lugar na pinagtatamnan mo, at sasabihin niya sa'yo, huwag kang magtanim bukas kasi mataas ang probability na umulan bukas. Opo. Sa Wednesday ka magtanim kasi mas malalamang hindi uulan sa Wednesday, at makakatutulong ito para mas maging maayos yung pagtatanim mo. This kind of capability hindi natin dati kayang ibigay. Yes, opo. Tumitingala lang tayo sa langit, pero Opo. ito si AI, ang probability na tama siya ay mas mataas dahil ginagamit niya yung lahat ng information available within its reach. Okay. Ibig sabihin, yung mga data na nasa Pag-asa website, yung data na nasa Japanese website, yung data na nasa US website, kaya niyang gamitin, basta't bigyan mo siyang instruction na gamitin niya yun to provide you guidance based on this information na Ayun. sinabi mo sa kanya na tingnan niya. Tama, okay. Pero RD, kasi napakarami ng mga information. Alright, sa kasalukuyan, parang okay gamitin, nakakatulong. Pero eventually ba, wala ba tayong makikita kayang negative effect nitong AI? Well, isang palagi kong binabanggit, Tita Meli, ay mayroon tayong national guidance, yung Ambition natin 2040. Okay. Ang Ambition natin 2040, which was crafted by the DepDep or yung Opo. dating NEDA natin, ay sinasabing ang ating tinatarget ay isang maginhawa, matatag at panatag na buhay by Okay. by 2040. Opo. And the only way we could do that is we could free up some time para sa ating mga manggagawa, sa ating mga kawani. Opo. Sa kasalukuyan, ang ating mga manggagawa at mga kawani palaging kailangan mag-overtime. Kasi Tama, opo. yung oras na ginugugol nila sa paggawa ng kanilang trabaho ay Kulang. kulang pa Opo. yung 8 hours per day. So paano siyang magkakaroon ng maginhawa at panatag na buhay kung yung oras niya ay ubos kulang. na ubos o kulang pa sa kanyang trabaho? Wala na siyang panahon para sa kanyang anak, wala na siyang panahon Tama, para sa kanyang opo. pamilya. Mm-mm. Now, with the use of AI, yung dating ginagawa niya na kailangan niya ng 9 hours per day, halimbawa magawa nating 6 hours per day na lang dahil mapabilis ni AI yung trabaho, mawawala ngayon yung need for 1 hour overtime at magkakaroon siya ng 2 hours na free time. Ayun, Ibig tama. sabihin, oo. mas makapag-prepare na siya para doon sa maginhawa at panatag na buhay na Buhay, sinasabi natin. tama. Magkakaroon na siya ng time, makakauwi siya ng mas maaga, maaasikaso niya ang kanyang mga anak, baka matulungan niya sa paggawa ng assignment, Tama. or at least magkaroon siya ng bonding para sa kanyang pamilya. Yung kanyang weekend ay magagamit na niya para sila mamasyal sa parke or somewhere else, and this would provide yung pangarap nating maginhawa at panatag na buhay by 2040. But Ayun. unless we will use tools, Opo. hindi ko sinasabing AI lang, maraming posibleng tools, but if robotics. unless we use this robotics, mechanization, automation, artificial intelligence, Opo. unless gumamit po tayo ng mga ganito, malabo tayong magkaroon ng free time at malabo nating ma-attain yung sinasabi nating Ayun, tama. Ambition 2040. Pero- Kaya po, sana wag tayong maging technology averse. Ayun, Karamihan opo. sa mga kababayan natin, pag may bago, natatakot Oo, gamitin. natatakot sila. Sabihin, Negative kagad "Ay, ang iniisip. Ayun. Oo, opo. pagka ganun tayo, mahihirapan po tayo. Palagi kong sinasabi, nung panahon na tayo yung mga bata-bata pa, nung ako estudyante pa, noon ipinintroduce sa atin yung nuclear power plant. Pero hindi natin ginamit dahil Yes. technology averse ang ating mga kababayan, Tama. natatakot sila. To a point na hayan, Nawalan 3 talo. decades later, hindi pa rin natin siya nagagamit.
and sino nagsasuffer? Tama. Tayo reklamo ng reklamo, mahal ang kuryente, Mahal. tayo reklamo, Ayun. palaging brown out. Opo. Sino may kasalanan? Ayun Andyan na yung nga eh. technology, ayaw nating gamitin. So, same thing with AI. Andyan yung technology. Kung hindi natin siya gagamitin, huwag tayong manisi sa gobyerno. Sayang. Oo. Sabi nga, ang pagsisisi daw ay parating nasa huli. Pero okay, RD, pag sinabi natin kasing AI, marami ang nagrereklamo, kagaya ni tita, ni lola, ni lolo, na mawawala ng trabaho ang apo ko. Hindi po. I would like to categorically deny that. Kasi ang tool, ang AI ay isang tool. Opo. Sino ba yung Maaaring gagamit gamitin. ng tool na yan? Tayo din, di ba? Ang mangyayari po, hindi i-replace ni AI si worker. Okay. Yung worker na walang kakayahang gumamit ng AI, siya yung madi-displace. Ayun. So dapat marunong tayong gumamit ng teknolohiya. Opo. Hindi not necessarily mawawalan ka ng trabaho at si AI magtatrabaho. Si AI ay kakatulungin mo upang mas gumaan ang Tama. iyong trabaho at Okay. magawa mo ng mas accurate, mas efficient ang iyong function sa opisina, be it Okay. government or private. Opo. Okay. RD, iwanan ko po itong question, magbe-break tayo. Ano po ang inaasahang epekto ng RSTW sa pag-unlad ng science, technology, and innovation sa Central Luzon? Okay, mamaya niyo ho yung sagutin. Makaraan po ang ating mahalagang paalala. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Eh, pag gano'n nakakakuha kami ganun, malaking tulong po sa akin yun. Lalo na po sa may mga estudyante. Eh, pag bili namin ng bigas, bibigyan na lang namin sa pagpawin ng mga bata at pambili ng ulam. Libre na po yung bigas namin. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radio Pilipinas World Service mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat. Nasa ikalawang bahagi na ho tayo ng ating pong Paaralang Bayan sa Himpapawid at ang ating pong serye ngayon ay Siyensya na, Tekno pa at ang ating panauhin ay ang RD po ng DOST Region 3, Central Luzon. Wala pong iba kundi si Dr. JC Sikat. Ayan, okay. So, RD, ano po yung inyong sagot? Doon po sa iniwan nating question Yes, na. Tita Melly. Opo. Ito pong Regional Science and Technology Week ay ginaganap natin sa lahat ng rehiyon sa buong bansa dahil napakahalaga po nito, Tita Melly, nabanggit mo nga, no? And I would like to emphasize, hindi lang po yung mga businesses, hindi lang po yung mga LGUs yung ating tinatarget, but more importantly, bilang isang sentrong bahagi ng serbisyo ng kagawaran ng agham na teknolohiya ay ang pagsasaayos sa ating ay human resources. Opo. At kung human resources ang pag-uusapan natin, very critical na yung foundation nito ay ating tingnan. Palagi nga nating nababalitaan, ang Pilipinas daw hindi maganda ang performance sa international leveling, but then again I would like to disagree. Opo. Because palaging nananalo po ang ating mga delegasyon na lumalaban sa mga kompetisyon sa science and mathematics sa international, palagi nag-uuwi ng gintong medalya. Opo. Dangat lamang ay hindi sila sinasalubong sa airport katulad ng ginagawa natin pag nananalo tayo sa beauty contest, sa sports competition. But then it should not be diminished the importance na nagagawa or na itutulong ng ating human resources. And having said that, ang ating pong Regional Science and Technology Week celebration na ginaganap sa lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas ay mayroon pong component na may kinalaman sa ating kabataan. At sa gitnang Luzon po, tinatawag natin itong Curiosity Carnival Central Luzon, kung saan po mayroon tayong Mobile Science Centrum exhibits, mayroon tayong planetarium, mayroon tayong science and math competition na atin pong isasagawa sa tulong po ng Philippine Science High School, sa katulong po ng Pag-asa, at sa tulong po ng Community Empowerment to Science and Technology Program at ng Department of Education. Bakit po? Gusto nating palawigin yung appreciation ng ating mga kabataan sa importansya ng siyensya at teknolohiya, at paggabay sa kanila kung anong kurso yung dapat nilang kunin pagdating nila ng kolehiyo. So, at the early stage of their education, pinapakita agad natin sa kanila na ang science and math ay hindi dapat katakutan, hindi dapat kainisan, kung hindi ito'y dapat na mahalin at yakapin dahil ito ay magbibigay sa atin ng maayos na pagtanaw sa ating pag-aaral kapag tayo nagkolehiyo, maayos na pagtanaw kung ano yung profesyon na maganda nating puntahan pag tayo ay naging nag-graduate, at ano yung maaari nating itulong sa ating mga komunidad kung tayo ay naging scientists or engineers or mathematicians. Kaya po ipapakita rin natin yung mga learning tools na ginagamit natin at dinideploy natin sa lahat ng sulok ng gitnang Luzon, lalong-lalo na sa mga last mile area, sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, mga educational tools na maaaring makatulong upang mas mapasigla natin yung kanilang kaalaman. In fact, Tita Melly, I'm very proud to say na nung nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng competition sa science and math ng mga
estudyanteng that belong to the IP communities, no? Opo. And would you believe na ang nag-champion sa buong gitnang Luzon ay delegasyon natin galing ng mga tribo sa Aurora. Wow. Talaga? They bested other Oo. provinces because mayroon tayong na-deploy na mga learning tools sa kanilang paaralan at yun ay nagamit nila upang mas mapagbuti nila yung kanilang pag-aaral. Okay. Ano ang relevance itong binabanggit kong to? Pinapakita natin na maski ang mag-aaral ay nandun sa kategorya ng mga indigenous communities, Opo. even if ang kanilang paaralan ay malayo sa kabihasnan, even if mahina ang internet connectivity sa kanila, even if madalas walang kuryente, Opo. maaari mong pagbutihin yung pag-aaral nila by providing them the appropriate learning tools, no? Opo. At yan ay yung ginagawa natin yan sa buong rehiyon. Okay. I believe sa buong Pilipinas ginagawa rin yan. Ito ho ba Upang- ang Starbucks? Isa ba yan sa tools? Hindi, isa lang ang Starbucks, Okay. Tita Meli. Opo. Oo. Mayroon din tayong interactive multimedia teaching aid kung saan ang mga learning material ay naka-align doon sa K-12 curriculum na mandated ng DepEd. Ang galing. At ang tool na to, Tita Meli, ay na-develop ng mga kaibigan ko, mga co-alumnus ko from the Philippine Science High School. Wow. Okay. Dinevelop nila yung tool at dineploy nila yan at almost at cost, no? Halos wala silang kinikita, gusto lang sa pagmamahal lang nila sa bayan, sa pagmamahal sa mga kabataang Pilipino. Dinevelop niyan at dinideploy nila una sa pakikipagtulungan ng DOS Central Luzon. Ngayon po DepEd na yung katulong sa Wow. pagdedeploy ng mga ganitong tools. Okay. At inaangat niyan yung kakayahan ng ating mga mag-aaral sa iba-ibang geographically isolated and disadvantaged areas upang sila ay magkaroon ng kakayahang makipag-compete sa mga mag-aaral na galing sa mga paaralan sa kapatagan. Ayun, oo. Pero ano, RD, ito ba ay yung mga science school lang or lahat ng mga paaralan? Lahat ng paaralan, Oh, Tita okay. Meli, as much as possible ay binibigyan natin. Although pinaprioritize natin yung mga last mile schools kasi Opo. sila yung ang mga guro sa kanila pag minsan ay nagtuturo ng multi-classes, multi-grades para lang mapagkasya yung panahon. Sila yung mga lugar na kulang sa mga learning materials. Opo. Sila yung malayo sa mga library Yes. malalaki. Opo. So sila yung pinaprioritize natin. But of course, ang target natin malagyan lahat ng paaralan Ayun. Okay. ng ganitong mga tools. Alright. RD, kayo base po sa inyong malawak na background sa agricultural engineering at science sa Japan at Pilipinas, paano po nakakatulong ang mga modernong makinarya at teknolohiya po ng DOST para matulungan po ang ating mga magsasaka sa Central Luzon na siya pong rice granary ng ating bansa? Maraming salamat sa tanong mo, Tita Meli, because I really would want to emphasize this. Yung Smart and Innovative Agriculture Program na dinevelop natin sa gitnang Luzon, of course through the Saray program na pinondohan ng DOST Central Office, ay nakakuha tayo ng isang research fellow na Pilipino galing sa Wageningen University sa Netherlands. At nakakuha rin tayo ng isang balik scientist from the same university. At nag-hire tayo ng ilang mga local talents, mga agricultural engineers and agriculturists dito upang i-develop itong tinatawag nating Smart and Innovative Agriculture. Ito yung app na ginagamit natin na one-stop shop. Dito ini-integrate lahat ng information, satellite data, information from Pag-asa and other websites, pinagsasama-sama upang magkaroon siya ng predictive capability. Ito yung sinasabi ko kanina na maaari mo siyang tanungin, kailan ka dapat magtanim? Anong variety? Ano yung mga challenges? Magkano ang presyo ng palay sa ang lugar? Saan ka pwedeng magbenta ng gulay na mataas ang presyo? Kaya niyang ibigay sa iyo lahat ng information na yan. At I'm very proud, Tita Meli, na although sa gitnang Luzon ipinanganak itong teknolohiya. Ginagamit na ba yan ng halos lahat, RD? Yes, Tita Meli. Alam mo ba, dinevelop natin yan sa gitnang Luzon pero inilaunch yan unang-una
sa Tugigaraw, Cagayan in partnership with the really? provincial government. Talaga? Okay. At yan ay inadapt na rin sa Mimaropa, sa Cordillera, Opo. sa Iloilo, and soon in other parts of the country. Okay. Ito ay pagpapakita Libre ba na yan, kung gagamit RD? tayo. Free ba yan? Or Free, Tita Meli, free Okay. because we developed this using government funds and we used government personnel. So ito po Opo. ay pinamamahagi natin ng libre sa mga partner institutions sa Tarlac po. In partnership with the provincial governor, provincial governor's office. I-deploy po natin yan at sila po ay nagbibigay na daily ng advice sa mga magsasaka ng Tarlac. Ginagamit po nila itong teknolohiya ng sinag. Ganon din po sa Cagayan, ginagamit na rin po ng provincial government sa pagbibigay ng guidance sa kanilang mga magsasaka. At pangarap natin na sa buong Pilipinas, magamit po ito ng mga magsasaka at ng mga local government units upang makapagbigay ng tamang guidance sa ating mga magsasaka, kung may darating na kalamidad, aling lugar yung posibleng lumubog, kung ang palay niya ay halimbawa ay malapit ng anihin, mabibigyan siya ng proper advice, mag-harvest ka na ba or hintayin mo na lang na makalagpas yung ulan. These things are very good guidance and we have this AI, this is AI and big data driven. Ibig sabihin, we have voluminous data, yung binabanggit ko kanina na kung tao ang gagawa, ang magpoproseso. Aabuti ng siyam-siyam. With artificial intelligence, sandali lang, ayan na. Maibibigay niya yung proper advice sa ating mga local government units to provide naman guidance sa kanilang mga nasasakupan. Pero yung pangkaraniwang mother, halimbawa, housewife, hindi ba sila pwedeng maggamit nitong app na ito, RD? Siguro hindi, Tita Meli. But in terms of probably yung ulan na darating, kung pwede nilang magamit yan para kung sila ay maglalaba, ay alam nila na baka uulan na mamaya. These informations are otherwise available sa Pag-asa website, but it may also be accessed through the Smart and Innovative Agriculture website. Ayun, okay. RD, paano po makakalahok ang mga estudyante, mga entrepreneurs at publiko sa mga aktibidad ng RSTW? Ang atin pong regional celebration ng National Science and Technology and Innovation Week ay libre po sa publiko. So, lahat po ay maaring magpunta sa Pampanga State University sa September 2 to 4. At maaari rin po silang pumunta naman yung mga gustong umattend ng ating Curiosity Carnival sa Vista Mall San Fernando. Alright. Diyan po. Sa Vista Mall po natin nilagay yung Curiosity Carnival para po yung mga mag-aaral natin na hindi mahirapang magpunta, no? At least nasa mall ka, air conditioned, and of course marami silang mabibili rin na merienda doon sa lugar na yun. It would be a fun place. Ang Pampanga kasi masarap ang mga pagkain eh. Wow, di ba? Yes. So you are we expect you, Tita Meli, to be there and with the rest of the team, okay? Yeah, okay. Pupunta po kami. All right. So, okay, RD, ano po ang gusto ninyong maaalaala ng mga tao na dadalo pagkatapos po ng RSTW? Yung pagkatapos ng event, may naalaala sila na gusto nilang balik-balikan at gusto nilang suportahan. At sa inyong pananaw po, ano po ang mga pinakamalalaking hamon sa Central Luzon na maaari pong tugunan ng science and technology? Maliban sa baha. Well, ang gusto ko nga, Tita Meli, na tumatak sa isipan ng ating mga kababayan ay yung kanilang positive na pagtanaw sa mga makabagong teknolohiya. Okay. Maraming dumarating na mga bagong teknolohiyang ini-introduce natin ng mga researchers ng DOST system ang sometimes hindi nabibigyan ng pagkakataon na magamit dahil ang ating mga kababayan masakit mang tanggapin ay mayroong konting pagkalinga sa mga imported na mga produkto. Totoo po. Hindi pa naalis natin yun. Iniisip ng karamihan sa ating mga kababayan na mas magaling yung imported. But gusto nating ipakita sa kanila, kaya nagkakaroon tayo ng Regional Science, Technology and Innovation Week is to show them that the technologies generated by the Filipino talents are far better, if not at par, with those developed by our
international manufacturers. Opo. And we can readily compete. Sabi nga natin, nung showcase natin yung mga dinidevelop na technology natin, even yung mga foreigners na nagpupunta, they are so impressed. Marami nga nagtatanong na, kailan ba matatapos yan? Kailan ba namin pwedeng bilhin? Because they appreciate, they can see na yung potential ng ating mga ginagawa. Kaya, yun yung gusto ko sanang makita doon sa mga uma-attend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work, and that it would lead to a maginhawa panatag na buhay come 2040. Ayun. Okay. So napakaganda at parang exciting na puntahan itong RSTW. Pero okay, pwede bang magsabi kayo ng isang distinct na pagkakaiba nito sa mga nangyayaring mga RSTW sa iba't ibang lalawigan, RD? Well, Tita Meli, ang pinagmamalaki kong isa rito is of course yung ating AI assistant who will be known as Techie, Techie will be there. Pagdating ninyo doon, Techie would welcome you. Hindi ba natin pwede ipakita ngayon? I mean, wala ba siya doon? Gawin na nating surprise. Okay. But Techie will be there. All right. Techie is an AI tool na conversant. Pwede mo siyang kausapin at siya yung magbibigay sa ng guidance related to the RSTW, related to the things that DOST is doing. We would want to show them that this kind of technologies ay hindi exclusive sa mayayamang bansa. Ito ay dinevelop ng ating mga tauhan sa kagawaran ng aghamat teknolohiya sa gitnang Luzon. At ipapakita natin may kakayahan tayo. Siguro wala tayong kakayahang gumawa ng robot, yung mga humanoid. But at least the brain of the humanoids, we can readily do that, and po pwede natin siyang magamit, pwede na siya ating makausap, at siya ay maaaring makatulong na katulad ng isang kapangkaraniwang empleyado na makapagbibigay ng guidance sa atin, and ang gusto kong makita, sabi ko nga, yung ating mga kababayan na bibisita, hindi sila matakot na makipag-converse sa artificial intelligence at makita nilang, buti pala ang artificial intelligence, makatutulong pala ang artificial intelligence, hindi pala ako dapat matakot sa kanya. Tama. Pero RD, alam mo, kasi siyempre secret ito, surprise, itong si Techie. Ito ba ay, magbibigay lang ako ng mga scenarios. Kung ito ay hindi robot, kasi di ba pag robot, iba talaga yun eh. Ibig sabihin, yung robot ba pwede nating lagyan ng AI? Or ito ba ay haharap kami halimbawa sa isang computer, sa isang laptop para magtanong? Yes. Isang monitor, Tita Meli. Ayun. Meron kayo, kasi wala pa tayong kakayahan, wala pa tayong pondong para bumili ng humanoid. So we will make use of a monitor. Si monitor may microphone, may speaker, so you can talk. Really? Kaya mo siyang kausapin. But then we will have a mascot, a Techie mascot who would move around to say hello to all the guests. Talaga, alam mo ang Region 6, parang matagal na rin sila ng AI, pero parang ngayon ko lang na parang iba ang inyong preparation sa AI na, 'di ba? Yan yung sinasabi nila Tita Meli na yung Region 3 daw mahilig mag-improvise. Ang galing Pero 'yun ang maganda kasi yung innovation talagang kailangan natin 'yan, 'di ba? Para mas lalong umunlad ang ating mga kalakaran. Pero RD, gusto ko lang malaman na kapag ang mga estudyante halimbawa ay, kasi kung ang computer before ay nagkaroon ng mga addicting na na mga pamamaraan para yung mga bata minsan masira ang pag-aaral nila. Dito kaya sa AI may ganun ding effect? I believe so, Tita Meli, kasi pagka yung mga things that are exciting but ang binago lang namin dito sa amin sa gitnang Luzon, yung aming mascot si Techie, ayaw namin siya maging kamukha ng mga monster or yung mga war machines, no? So ginawa namin siyang halos kamukhang tao,
pero meron din siyang konting air ng yung mga cartoon para siya ay maging approachable para sa mga bata. Ayun, oo, okay. So, RD, thank you for your time. Pero ano po ang inyong mensahe sa mga kabataan na nais pumasok po sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics or itong STEM? Well, ang gusto kong sabihin sa ating mga kabataan, ang siyensya at teknolohiya ay isang pamamaraan upang mapaunlad natin ang kabuhayan. Ang siyensya at teknolohiya ay hindi dapat katakutan. Opo. In fact, ako po, Tita Meli, ay nanggaling sa isang maralitang pamilya at ginamit ko ang edukasyon, ang pag-aaral upang marating ko yung posisyon ko ngayon. So, ginagawa ko yung aking sarili bilang example sa mga kabataan na maaari niyong gamitin ang siyensya, teknolohiya at inobasyon upang umangat ang buhay, hindi lamang ninyo kung hindi ng inyong pamilya, ng inyong komunidad at ng Pilipinas for that matter. Opo. Kailangan lang maniwala tayo sa power ng siyensya at teknolohiya. I would like to re-emphasize, although ito ay palagi ko nang sinasabi for the past decade, believe in science. Because science works. Yes, oo, ayun. Tama. So, mga kaibigan, yan po ang ating panauhin sa hapong ito. Si Dr. Julio Cesar Sicat, ang DOST Regional Director po ng Region 3 ng Central Luzon. Okay? So, RD, maraming salamat at God bless you po. Kamusta kay Ma'am Mace? At sana po ay maging successful ito pong inyong darating na event, ang RSTW sa September 2 hanggang 4 ba yon? Hanggang 4, Tita Meli. I would like to thank you from the bottom of my heart and I would like to re-emphasize, Tita Meli, we will be expecting you and your team. Okay, sige po. Maraming salamat at God bless you. Okay, sa mga kaibigan, yan po ang ating naging panauhin, si RD Julius Cesar Sicat, ang DOST Regional Director ng Region 3 Central Luzon. Okay, ang ating topic are 2026 RSTW Central Luzon. At ngayon po ay nais nating pasalamatan ang ating mga kaibigan sa ating tech, si Orly Lopez, si Engineer Joy Timidan, at ang ating EP, si Tess Ramirez. So, antabayan na po ninyo ang susunod na palatuntunan. Ito po ang TikTok ng bayan sa pamamagitan ni Mr. Medina. Mr. Medina ba yun? Okay, so ako pong muli si Meli Tenorio hanggang sa susunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Maraming salamat. God bless po. Bye!